Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Chis Escudero, nagsabi po sa kanyang mga kapwa-senador na iwasan po ang pagkokomento dito po sa mga pabor o hindi pabor kay BP Sara dahil sila po ay magiging anong tawag dito? Magiging judge, no? Sila po ang magiging tatayong hurado ng impeachment po ni BP Sara. Ayan, pag-uusapan din po natin, no? Sa isa pong pahayag ni BP Sara ay sinabi niya na hindi po siya hindi po siya magpapatawad. Ano ba tinitinda mo, BP Sara, at hindi ka magpapatawad? Huwag kang ganun. Paulo Duterte, may sinabi rin po tungkol naman kay Dilima. Yan po at iba pa pong mga balita. Dadampot-dampot na lang po tayo. Yan po mapag-usapan natin. Ang COA po ngayon, may flinag, mas malalaki pong pera at ito po talaga ang dapat imbestigahan, no? COA flags DOH for 11 billion expired medicine. Grabe, 11 billion na. At ang ano naman po, ang isa pang flinag ng COA ay yung nawala. Yung DPWH po na delay yung project ng DPWH na nagkakahalaga ng COA flags DPWH. Teka lang po. Kinakailangan na accurate tayo. Marami na ninilip. 216 billion worth of locally funded and foreign assisted infrastructure projects. Citing poor project monitoring and execution. Grabe po yan. No? Samantalang ang OBP po ay wala po. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo mga kapatid, ito po. Nagpahayag po si Escudero. Maganda yung sinabi ni Escudero. Hindi rin naman wala kang kumbaga anong tawag doon? Iba naman ang sinasabi mo sa iyong ginagawa. Escudero urges Senator to keep mum on BP Sara's impeachment, no? Pinaiiwasan po magkomento ni Escudero dahil tatayo nga na judge. Ang problema sa iyo, Escudero, alam mo na yan eh. Alam mo na posible kayong maging huwes. Pero dahil ikaw ay waiter ni First Lady, no? Hindi naman po in the past may mga nasabi ka na against Sara Duterte. Yun yung problema natin kay Chis Escudero eh. Masarap na masarap. Magandang pakinggan. Ano pa yan eh, para kang ipinaghehele. No? Para kang pag pinapakinggan mo, parang tumutulayan si Escudero eh. No, hindi po wala pong masama doon sa mga sinasabi niya. Kaya lang yung action niya. Bigyan natin kayo ng halimbawa. Tatlong beses before ngayon ng impeachment. Kami alam namin ang end game ng lahat ng investigasyon, pati si BP Sara, alam niya na yung end game niyan ay for impeachment. Sinasabi nga ni BP Sara na ito talagang ginagawa ng congressman ay fishing expedition para siya ma-impeach. Kasi wala pang impeachment sa simula eh. Wala siyang nilalabag na articles of impeachment. Ngayon, before pa, alam ko na papunta yan sa impeachment. Alam din ni BP Sara. Ikaw, Chis, nung nag-Senate President ka, ang dami mo nang sinabi. May 3 instance. Halimbawa, yung bumaha. Pinunan eh. 6 na taon ang plano eh. Di ba? Yung master plan na tungkol sa baha eh. Alam nyo, hindi mo na intindihan, Chis eh. Si Pangulong Duterte, iba yung diskarte niya sa baha. Ang tingin niya, kaya bumabaha sa Metro Manila at mga karatig dahil sa basura.
O kita nyo, ang atake ni Tatay Digong, di ba? Nagpalinis siya ng Manila Bay, nagpalinis siya ng Ilog Pasig, mayat maya may dredging. Taliwas sa sinasabi mo na wala rin namang master plan si Pangulong Duterte, pero meron siyang common sense na para mawala yung baha, kinakailangan mong linisin yung Manila Bay, no? Ang ganda nga ng impact ng Manila Bay, daan-daan libo yung nag-volunteer para maglinis. Kasama yung Baseco, kasama yung mga ilog Pasig, etc. Kaya palpak yung sinabi mo noon at saka walang 1.4 billion. O yan ang una mong atake, no? Maatake niya eh. Okay. Yan yung una mong atake. Tapos umatake ka na naman kay BP Sara dito saan pa ba siya umatake? Ayan yung naalala niyo yung sinabi ni BP Sara na na ipapahukay niya? O ano naman sinabi mo diyan? Escudero, nung sinabi ni BP Sara na ipapahukay niya yung dig up Marcos body. O sabi mo, unbecoming of a vice president, no? Hindi gawain, no? Hindi yan sinasabi ng isang vice president. O ang banggit niya nga, hindi yan sinasabi ng isang Pilipino, no? Ayan sabi niya, and toss them to the sea was unbecoming of Vice President Sara Duterte, Senate President Francis, reminding her to be prudent when speaking. Saya na mga kapitbahay, direct to the point sila eh. Wala silang paligoy-ligoy. Tapos, hindi po kabastusan minsan, akala nating mga Tagalog, bastos sila. Kasi wala naman po at opo sa kanila, no? Oh. Kaya yung pagiging direct, hindi ko lang alam kung lahat ng Bisaya ganun, ha? Baka naman trait yan ng Pilipino din. Hindi lang ng mga Tagalog. Ipinagpapalagay lang natin na yung dapat trait ng mga Tagalog, trait din ng mga ibang lahi. Ano yung punto ko riyan, no? Yung sinasabi niya kasi binanata niya si BP Sara diyan eh. Yung sinabi ni BP Sara na ipapahukay. Oh. Di hindi rin kahit alam mo na posibleng nagpakita ka pa rin ng katapatan sa amo mo na pinagwe-waiteran mo, 'di ba? Waiter ka ni Lisa eh. Oh, yun yung problema namin sa iyo, hindi ka consistent, Chis. At siyempre yung tungkol po dito sa pagwawala ni BP Sara, yung ipapapatay niya. Sabi po, if she is struggling, so she could continue, ayan. Ang payo ni Escudero etong recent na pagwawala ni BP Sara, ang payo ni Escudero ay magpatingin siya kasi hindi karapat-dapat, no? Para maging karapat-dapat siya maging vice president. So nakakakabato, Chis Escudero, actually pinagbabawalan mo yung mga senador na magkomento, pero ikaw yung napakaraming comment laban kay BP Sara before. At ang tumbok ng mga comment mo ay hindi siya nababagay na maging vice president ng Pilipinas. Kaya duda kami sa iyo. Kung maaari lang manawagan tayo na kung maaari lang sana na manawagan tayo na mag-inhibit ka. Kasi sa dami ng sinabi mo, Escudero,